And we worship Glory, hallelujah. At palain kayo ng Diyos at sundan niyo ako sa pagbasa ng dalawang kasulatan tong Corinthians. 1 Corinthians 15:51 to hanggang 55. Ano kaya nangyari dyan sa ano natin? Projector. Okay, sabi niya narito, sinasasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon na ang pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya sabi ni Paul dito sa 55, audit, where is thy sting, O grave, where is thy victory? Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? At sundan natin tong Revelation 8:1. Walang message. At nang buksan niya ang ikapitong tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Dito sa 1 Corinthians 15:52, ito yung gusto kong diinan ng pansin. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, yung last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo ay dumulog sa kanya. Dakilang Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Narito kami, Panginoon, muli dumudulog sa iyo, Panginoon. At naglayang pasasalamat, Lord, sa tagumpay, kalakasan, sa gawain, Lord, sa umagang ito, sa bawat presensya, Lord, ng bawat isa sa umagang ito. Salamat, Ama, maging sa simula ng gawain kanina, Panginoon, hanggang sa oras nito sa iyong pangunguna. Patuloy mong pagpapahayag, Panginoon, at muli, dalangin namin sa oras nito na patuloy mo kaming turuan at pangunahan. Bigyan, Lord, ng aming pangangailangan sa araw na ito. Busugin mo kami, Ama, at ikaw magbigay, Lord, ng anointing at inspiration sa iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka, Ama. At ganoon din, dalangin namin kapusin ninyo ang anumang hadlang ng kaaway at ikaw, Lord, ay sumaamin at ikaw ang iyong presensya, Lord, ang siyang maramdaman namin, Lord, sa oras nito. At dalangin din namin na ikaw ang magbukas ng aming mga espiritual na pangunawa, mga puso't isipan. Ikaw magbukas, Panginoon, at ikaw, Lord, magpuno ng aming mga pangailangan sa araw na ito. Salamat, Ama, pangunahan mo kami. At ilagay mo, Lord, ang iyong lingkod sa iyong likuran at punasan mo na yung banal na langis, O Diyos, aking makalupang bibig upang masalita lamang, Ama, mga salitang makapagbibigay ng pananampalataya, Lord, sa amin. Magsasakdal ang aming pananampalataya, Ama, at magsasakdal, Lord, ng biyaya at pag-ibig, Lord, sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, yan aming dalangin, at binabalik sa iyong lahat ng kapurihan, kadakilan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At God bless yung lahat. Umupo. At purihin ng Diyos, at bagaman ay may mga trouble talaga minsan, projector natin. At gusto ko rin pala kayong pasalamatan last Sunday. Pasensya na kasi hindi nakagawa ng charts at doon nagbuhos doon sa terrace, kaya ganun pa man ay humihingi ako sa inyong paumanhin kasi sa halip na dito sa church gagawa doon gumawa. At salamat na rin sa inyong malasakit at tulong na kung saan ay medyo malaking bagay din sa akin yung mga ginawa ninyo, kasi yung budget magbayad ka ng tinatawag na iba na hindi kayo ay malaki talaga ang budget. Kaya ako, umaasa lang ako sa Brother Jess, Brother Japit, yun palang mga gumagawa sa bahay. Kaya salamat. At nung nakarang linggo, pati si Brother Arnel tumulong na rin eh. God bless sa inyo at salamat sa Diyos, at may mga trabaho na rin kayo. At sa akin lang, kung medyo maluwag-luwag kayo, humingi lang ako ng
ng kumbaga sa ano ay pagod talaga. Pero ganun pa man ay salamat higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Salamat sa mga mensahe, salamat sa mga gawa dito sa church na natapos, salamat sa mga manggagawa, 'di ba, na nagsusumikap. Lahat ng bawat bahagi ng church nito ay ibalik sa atin ng Diyos ang pagpapala. Kaya God bless sa inyong lahat at yun pala ay mayroong invitation sa atin sa March 13 doon sa Makati. Hindi pa nakarating sa'yo, hindi pa nakaabot sa'yo. March 13 kay Pastor Boy Leonor sa Makati. At may nakausap na kami ni Sister Gina na ma-rent na L3. Siguro sabi mga 12 daw na tao ang kasyas. 16. Oh. Sabi ko nga mga 12 lang para yung mga bata na kasama makakasakay din. At ang ano ay 3.5. Ay sabi nga ni Sister Gina, wala bang tawad dyan? Pero ako, inukihan ko agad kasi okay na yan eh, mura na yun eh. Sabi niya, 3.5. Sabi ko, sige. Dumating ito isa, sabi niya may tawad pa ba? Ako hindi ako tumawad 10 piso nung sinabing 3.5. Kaya sabi ko, mura na yun. Kaya yung gustong sumabay sa sasakyan, March 3, 13, ay magsabi na kayo para linggo. Kontakin muna natin yung doon sa Makati kasi balita ko si Brother Eric yata ay maglilitson din doon sa Masagana. Baka gabi pa yan si Brother Eric doon. At yung buong address gusto kong kunin kasi hindi ko natandaan yun, Brother Arnel eh. Mahirap po rin matandaan ano kasi sulok eh. Pero Pimbo lang yon. Sakop ng Pimbo kaso lang sulok. Kaya siguro magpapasundo na lang tayo sa mga kapatiran, Patiros, Masagana. Hindi, kontakin ko muna sila kung anong oras talaga yung gawain. Kasi kung medyo tanghalian doon, maghanap tayo ng gawain kahit mga 2 hours lang dito. 7 hanggang 9. Day 10, alis na tayo. Depende yan sa usapan natin. Kontakin ko muna. Tapos, anong pizza ngayon? February. Katapusan na bukas. So, pangalawang linggo pa, may 1 week pa tayong pwedeng mapag-usapan. So, ngayong linggo ay siguraduhin ko muna. At purihin ang Diyos sa mga invitation na yan ay ganun pa man ay tayo naman ay alam natin ang biyaya ng Diyos, imbitahin tayo o hindi, ay kung bibigyan sila ng Diyos ng message ay bibigay sa kanila ng Diyos. Ganun din tayo. Kung may imbita tayo at may mag-share sa atin ng mensahe, okay din. Pero ako'y naniniwala, yan ay depende sa kalagayan at sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan ay may ginagamit din para i-share yung message. Pero kadalasan talaga, mayroon talagang direct revelation ng Diyos na binibigay sa pastor. Kaya ako'y naniniwala na kung ang message natin na dala ay sabihin natin na hayag sa atin, naniniwala ako na kahit wala tayo, maghayag din ng Diyos sa iba. At yun ang kaibahan sa atin kasi yung iba, ang isip nila kung wala sila, wala yung iba. Pero ganun pa man ang propeta ay ganun talaga. Kung walang propeta, wala tayo. Pero pagdating sa individual na ministers o mga manggagawa, ang Diyos ay, sabi nga ng quote, He reveals to whom He will. He reveals to whom He will. Kaya, kasi kung sa tao lang na isang dadaluyan pa, may propeta tapos may dadaluyan pa, paano yung ibang manggagawa? Kinakailangan bang antayin pa yung isa at ikonsulta kung tama ba ito o hindi? Sayang yung pag-aaral natin kung walang direct na paghahayag ng Diyos atin. So, isa sa mga kalagayan ng panahon natin na ating kinabubuhayan, yung sinasabi nilang pangyayari ngayon, yung tinatawag na East at West ay mayroong mga union yan, di ba? Eastern country and Western country ay mayroong union. Yung usapan ni Eisenhower at ni Khrushchev, di ba? Pinag-isa yung iron and clay. At yung isang union na yan pag hindi sumunod sa tinatawag na batas ng tinatawag na union na yan, yung isang bansa, ay mangyayari yung kaaway mo ay kaaway mo lahat pag hindi ka sumunod sa tinatawag na patakaran. Pero ganun pa man,
ay may mga bansa diyan na hindi nakasali, 'di ba? At may mga bansa din nakasali diyan. Ay yung mga union ang tinatawag na bansa. Ano ba yung union ng mga bansa? United Nations. Saka mayroon pang isa yung kay NATO. NATO. NATO ba yun? Oh, yan. Yung NATO. Maraming bansa yan na kasama. Kaya pag tiningnan natin sa message, yun ang katuparan ng tinatawag na isang tinatawag na image na kung saan ang kanyang tinatawag na paa ay iron and clay na naghalo yung kay Daniel, 'di ba? At yan ay katuparan sa huling panahon na mayroon talagang pwede ba bang paghaluin yung tinatawag na putik at bakal? Hindi maghahalo, 'di ba? Kaya yon ang tinatawag na bagaman pinagsikap nila paghaluin pero hindi talaga maghahalo yan. At yung tinatawag na Book of Revelation chapter 8, pag binasa mo yon, 8:1 ay tinatawag na opening of the seventh seal. At pag binasa mo yan pababa, ang pinag-usapan dyan ay ang tinatawag na trumpets. 8:13 yata yung tinatawag na wo. Saba ng lupa, sabi niya dahil sa mga tatlong anghel pa na magsihihip. Saba, kaya tatlong buo yung pinag-usapan doon. First World War, Second World War, at Third World War. Kaya hindi mapigil yan. Kung ano yung nasa kasulatan, mangyayari at mangyayari yan. At kung mangyari man yan, bakit dito pa tayo? Ano pang ginagawa natin dito? After the rapture, 3.5 years ay mangyayari talaga yan. Pero nagsisimula na sila. May pumipigil lang, hindi lang natutuloy dahil wala pang rapture. At kung hindi na yan mapigil, ano pang dahilan para hindi mag-rapture? O, di ba? Kaya sabi ko nga doon sa mga message, yung desperation na mangyayari sa atin, kung walang desperation, something wrong na kung saan baka ma-miss natin ang rapture. Kung gusto nyo pang ubusin ang inyong panahon dito sa mga bagay sa lupa at yung tinatawag na desire ng ating mga puso ay dito talaga nakalagay, mahirap. Di ba? Kaya bagaman kailangan natin yung mga bagay na yun hanggat dito tayo. Pero ano ba talaga ang laman ng ating mga puso? Di ba? Ano ba talaga ang pinaka yung tinatawag na main thing? Kumbaga sa yung perlas ang katapat na ipagpalit mo ang lahat. Maangkin lang ang perlas na yun. Pero iba wala akong pakialam sa perlas, sa akin ito. Iba yun. So, mahirap. At magme-message tayo ng rapture. Lahat naman ay nagsasabi ng rapture, maging ang denomination. Pero marami, lalo na yung mga Operian, denomination Operian at yung tinatawag na end time Operian, wala daw rapture. Pero sabi nga ng tinatawag na Corinthians, mayroon talaga, at 2 Thessalonians 4:16-17, mayroon talagang rapture in a twinkling of an eye. In a moment, in a twinkling of an eye. At the last trump, yung last trump, pag mangyayari yon ay yung tinatawag na tutunog. Yung last trump, yung mga nangamatay, di ba, ay magsipagbangon at yung kanilang katawang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. So mayroon talagang tinatawag na promise. Kung nangyari yan, kailan? Kailan ba bumangon ang mga patay? Mayroon bang bumangon ang mga patay noong 1963? Di ba wala? Wala talaga. Kung mayroon, alam ba natin? Hindi natin alam. Yan ang sabi nila, baka mayroon nga. Pero hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil after 63, binabanggit pa ni Brother Branham, there will be a rapture. There will be a rapture after 63. Kaya mayroon talagang rapture na kung saan sa huling pagtunog ng trumpita. Kaya yung gathering together, message natin nung nakaraan, gathering doon sa tinatawag na shout, preparation ng tinatawag na voice. Kung walang voice, wala ding trump. Kaya tatlong bagay. Ano yung message sa ating panahon ngayon? The message of the seventh seal. The message of the seventh seal, Pastor Boy, kasama ba yung gera pagdating sa the message of the seventh seal? Kasama yon. Kaya ang tinatawag na message natin ngayon, the last seal and the last trumpet. Pero actually, ang pinakapamagat talaga ng message ko ay the message of the seventh seal. Seventh seal, part ng seventh seal, pero mayroong message of the seventh seal. At ang tinatawag na message of the seventh seal, nag-end siya doon sa tinatawag na millennium. Kaya sabi nga doon isang quote, sabi niya, lahat daw sabi niya ng tinatawag na hiwaga ay natapos sa sixth seal just before the seventh is opened. Ay ano pang nandoon sa seventh? Ay di wala na kasi yun ang ending ng tinatawag na seventh seal,
millennium na. Wala nang mystery doon. Yung ending ng 7 seal ay, bakit? Natapos kasi ang ending ng 7 seal doon din sa tinatawag na 6 seal. Pambihira ka, Pastor Boy, ginugulo mo yata. Bakit ganon? Okay, kaya ang pinatunayan lang natin, ang tinatawag na message of this hour, the message of the 7 seal, ay pinatunayan natin na nangyari na yan. Yung tinatawag na evening light ay nangyari saan? Sa Sunset Mountain. Bakit Sunset Mountain, Pastor Boy? Actually, ang message na pinagdudugtong-dugtong natin ay simula sa what time is it here? Oh, is this the sign of the answer? At kinunik natin yan, yung kinikwento niya sa message niya ng tinatawag na 7 seal. Tapos, yung message niya sa what is the attraction on the mountain? At ngayon, sabi nga ni Brother Arnel, kinukunik na naman natin. Feast of the Trumpets. Okay. Kaya, pagdating sa Feast of the Trumpets at 7 seal, ano bang unang kininto ni Brother Branham nung pinangaral niyang 7 seal? Ano? Di ba mga Hudyo? 7 seal, bakit Hudyo ang kinikwento niya? Hudyo ang kinikwento niya. Anong mayroon sa 7 seal sa Hudyo, samantalang seals ay sa tinatawag na Gentile. Kaya sabi niya dito sa The Bridge. Okay, basahin ko lang kunti ito. Dito tayo tutulay. Sila ay namatay, sa sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin, bagaman sila ay nangamatay, sila ay mabubuhay. Sino ba mang nabubuhay at maniwala ay hindi namamatay? Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mayroong buhay na everlasting life. At siya ay babangunin sa huling araw. Ano man ang mangyari kung sila ay, no matter if he sleeps, is he falls asleep in the first watch? First watch, nagbantay yung church ages. First watch, first church ages. Diba? Second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh. Wherever he falls asleep, ano mangyayari? What will happen? Ganda matay man siya. Ano mangyayari? The trumpet of God shall sound. That last trump will blast forth. Yung huling trumpeta na yan ay ibablast. Parehong oras na ang huling anghel ay magbibigay ng kanyang mensahe, ang huling silyo ay nabuksan. Wala daw kasi ang last seal o 7 seal ay nabuksan. Last seal is open. Pero mag-quotation, last seal is open. Yan ang sinabi ng propeta. Tapos na, kaya ito nangyari. Parehong oras daw na ang huling anghel o huling mensahero ay nagbigay ng mensahe. Parehong oras din ng trumpeta ng Diyos ay tumunog. Kaya that last trump will sound and the Redeemer comes forth to take his redeemed position, his charge blood to us. Kaya dito sa quote na to, paano mangyari na ihiwalay mo ang last trumpet doon sa message ng propeta? Paano ihiwalay mo rin ang opening lang, ang last seal doon sa message ng propeta? Okay. Kaya sabi ng propeta dito, first seal. Kinungkir niya daw ang buong religious world. At nagkaroon siya ng covenant sa Daniel's people. Here it is, sabi niya. Nandito yon. Both in Gentile and in the Daniel's people. Pag sinabing both, kasama talaga yung Hudyo, kasama din ang tinatawag na Gentile. Bakit kasi ayaw nyo ng seal sa tinatawag na Jew? Okay, sales is for the Gentile. Ano bang sales? Yung revelation ng sales kasi ang tawag sa atin. Sa kanila man may trumpet sila eh. Pero yung last trumpet nila, message din yun. Message. Yung trumpet kasi, message din yun eh. Okay, tingnan natin. Sabi niya, here it is both in the Gentile
and in the Daniel's people, the Jews, to the last week, and here we are, nandito tayo na yun, even rode out on boards, and you'll see it perfectly there where it is. Nakita nyo, sakdal, kung saan ito. Kaya sabi niya rito, you remember when them last angels, ilang angels ba? Last angels, that third angel come out of her, my people. When that last angel flies at the same time, that last message drop here. Yung huling drops here, yung tinatawag na lumipad, yung huling anghel, parehong oras din ang tinatawag na huling mensahe binigay sa atin para doon sa huling trumpeta, ang huling anghel, huling mensahe ng huling anghel, ang huling tinatawag na silyo ay nabuksan. Dalawang quote na yan. Diba? Trumpeta, mensahe ng huling anghel, huling silyo din ay nabuksan. Ano yon? Message, trumpet, huling silyo. Tuloy mong basa, nakita mo, Brad Beng? Oh, anong kadugtong niya? All happens at the same time. Ano yung parehong nangyari sa isang pagkakataon? Ano yon? Last message, last seal open, last trumpet. Parehong nangyari yan, all happens at the same time. Yes, sir. All seals up and goes over into eternity. Tumungo na sa eternidad. Nung parehong nangyari yung tatlo. First seal pa lang pinapangaral niya, Pastor Boy. Ako nga din dati, nagtataka ako. Bakit? First seal pa lang, bakit? The bridge pa lang, bakit alam ni Brother Branham? Ako nga din dati, nagtataka. Okay. Kaya, pag-usapan natin yung tinatawag na what time is it, sir? Sa 7 seal, binanggit na ni Brother Branham. Yun ang lagi niyang kinikwento, yung experience niya. What time is it, sir? Saan ba nangyari yung vision niya? What time is it, sir? Saan nangyari? Di ba dito sa what is the attraction on the mountain? Doon yan nangyari. Dito sa tinatawag na what time is it, sir? Vision pa lang yan. Is this the sign of the answer? Doon sa 7 seal, kinikwento niya yung nangyari na sa Sunset Mountain. Right. Yan ang kinikwento niya. Dati kasi vision, what time is it, sir? O is this the sign of the answer? Nung pinangaral niya ang 7 seal, yun ang kinikwento niya, yung real na nangyari sa Sunset Mountain. Kaya sabi niya rito, another thing, I want you to notice what taken place. Isang bagay, sabi niya, nais kong mapansin ninyo kung anong nangyari. And if you're listening to the tape of the what time is it, sir? Kung nakinig kayo sa tape, sabi niya doon sa tinatawag na message ko, what time is it, sir? You will notice that one angel was very notable to me. Napapansin niyo ba, sabi niya, yung isang anghel ay napakakaiba sa akin. Di ba? Ang iba sa kanila, the rest of them just same ordinarily. Parang ordinaryo lang yung iba. Pero but this angel, itong isang anghel na ito, was a noted angel. Tapos na, kaya was nang ginagamit niya. Kakaiba talaga ang anghel na to. Anong pinapangaral niya? 7 seal na to. He was to my left in the constellation in a form of a pyramid. Nasa kaliwa ko siya. Sabi niya doon sa itaas, nasa formang pyramid. Kaya kung ayaw nyo may capstone kayo, may perfection kayo, sige, ayaw nyo ng 7 seal. Wala nang problema. At alalahanin nyo, it was, tapos na, ito'y nasa pyramid, kung saan ang hiwaga nitong white rock was not written on, na hindi nakasulatan doon. Diba? And the angels took me into that pyramid of themselves. Bakit themselves ang ginamit? Dito ako nagtataka. Kinuha ako. At ang mga anghel na yan ay kinuha ako patungo sa pyramid na yan sa kanilang sarili. At ang mga hiwaga ng Diyos ay only known to them. Sila lamang ang nakakaalam ng tinatawag na mga mysteries of God.
Mga angels na yon, yung mga angels na yon, sila lamang ang nakakaalam ng mga hiwaga ng Diyos. Pambihiraan naman. Akala ko wala nakakaalam ng hiwaga na yun, kahit anghel sa langit, wala. Tapos alam nila. Oh, mayroon. Oh, mayroon. The 7 angels holds that mystery. Oh, mayroon yan. Mayroon quote yan. Kaya sabi niya rito, the mysteries of God only known to them. And now, at ngayon, sila, kasama ang mga hensero that come in to interpret that pyramid or that message of the secret, dumating sila para i-interpret ang pyramid na yan na wala nakasulat o ang message na sikrito o nakatago dito sa mga 7 silyo na nakahimlay sa loob ng pyramid. Kaya yung 7 seals pala, 7 seals ay nakahimlay doon sa loob ng pyramid. Yun ang dahilan kung bakit tong angels na to ay pumunta kay Brother Branham para dalhin siya sa pyramid para makita ni Brother Branham kung ano yung meaning ng 7 seals na nasa loob ng pyramid. Kala ko 6 seals lang tapos 7 seals na naman. Hindi kasama yung pang-7. Ano ba yung ginawa ng tinatawag na pang-7 anghel? Yung kakaibang anghel, baka MC lang yon. Kasi yung 7. Oh. Voices of, mayroon talagang quote, sound their voices of these 7 seals. Okay. Kaya tingnan nyo. Tingnan natin itong, is this design of the insert or what time is it, sir? Look, then look, the capstone was not interpreted. Before yan, ay yung capstone na yan, not interpreted. Ngayon, itong mga anghel, alam niya yung mga hiwaga ng 7 seals na nasa loob ng capstone. Nagaw si Brother Branham at dinalaw doon sa loob ng capstone para kay Brother Branham yung 7 seals. Kasi dati, walang maka-interpret eh. Get west and come back, or is it this? Ito na ba yun? Itong 7 anghel ba na nasa constellation that came to me, na dumating sa akin? When I meet you at the day of the resurrection, you'll see that I lie not. God, my judge. Kaya si Brother Branham, sabi niya, hindi nagsisinungaling. Or it is the second climax that I talk about the other day. Is there something coming forth to the church? Meron bang isang bagay na mangyayari o darating sa church? I don't know. Hindi ko alam. I could see on that a little bit. But I'll move on. Ito na ba yon? Sabi ni Brother Branham. Ano yon? The mighty thunder of the 7th angel in the 7 constellation. Ilang thunder? Isa lang. Mighty thunder ng ilan? 7th angel in the 7th constellation, 7th period constellation. The pyramid made in a form 3 on one side and 1 on the top. Mayroon isa sa tatlo dito, isa sa taas. And they drop from eternity. Bumaba sila, bumagsak sila galing sa walang hanggan. Ito na nga ba? It is the mystery of the thunders that will bring back the headstone. Kasi yung tinatawag na capstone, wala nang headstone sa panahon ni Enoch. Nawala ang headstone na yan, walang iba kundi si Christ. Nawala talaga yan, walang headstone kasi rejected yan. Pero ito ba ang magbabalik? Ito na ba ang hiwaga ng mga kulog na magpapanumbalik ng tinatawag na headstone? Yun ang sabi ni Brother Branham sa kanyang message na, what time is it, sir? Or, is this the sign of the insert? Ito na nga ba? Kaya tingnan natin. Tuloy natin. They come from eternity in a split, like a twinkling of an eye, not enough to bat your eye. Grabe kabilis. Just a twinkle. They were there. Nandun sila sa vision, nakita ko. And when it did, I was caught up into this pyramid of constellation. I thought, now, this is it? Kita ni Brother Branham sa vision. Kinaught up siya doon sa constellation ng pyramid. Kaya naisip niya, ito na ba yun? Kaya I won't tell my family, so they'll worry about me. Nag-alala sila sa akin. Hindi ko sinabi sa mga pamilya ko because he's expecting to go on these angels has come for me and I'll be killed pretty soon now in some kind of an explosion.
Parang namatay si Brother Branham sa mga panahon na yan, nasubasob siya diyan. Then sa pagsabog na ilang explosion, binasa natin nung nakaraan, ilang pagsabog. Di ba 3 pagsabog yun nangyari? Okay, tingnan natin. Kaya sa 7 seal, ito na kwininto na ni Brother Branham. And I was right there. Tapos na kasi, nangyari na eh. Kailan nangyari yung what is that track on the mountain? Mountain. Kailan nangyari? Pipitsahan na natin. Anong buwan niya pinangaral ang 7 seal? March 24. Oh. Nauna yan, bago pa nag-breach. Tapos na yan. Kaya sabi niya rito, and this explosion leaped, and I was looking this way towards the west, and they come, and just pick me up in there. Real na. Inagaw si Brother Branham pataas. And I went plumb out of my knowing. And one of them coming was the one that looked so strange to me, kakaiba. Sa tingin ko, kakaiba talaga siya. Yung isa na yan, sabi ni Brother Branham, was the one on my B2 lip where I entered the constellation at, but counting from the left to the right, it would be been the 7th angel coming across. Siya yung pang-7, sabi niyang parating. Yung ika-7 anghel na parating. Kaya, yung 7th angel na yan, 7 cells, 7 angels, tapos mayroong 7 angel. Sabi nila, theophany yan ni Brother Branham. I wondered all of my life. Kaya sabi niya, this 7th angel is the 7th seal. Is still a notable thing. Kaya sabi niya rito, tuloy natin. The 7 angels, I was in the west. You remember the little bitty messengers? They went east. Ano yung little bitty messengers? O little bitty birds? Nunumiruhan ko na. Little bitty birds. Yung pangalawa ay doves. Yung pangatlo ay angels. Wala pang third pole? First pole, second pole, third pole. Okay. Kaya sabi niya rito, the second messengers, the doves, little bit, larger bird, maliit pa rin, pero medyo malalaki-laki na rin ibon. Kasi doves, little bitty birds talaga yun, unang napakaliit ng mga ibon. Then, they went east, and now, at ngayon I look, they was with me all the time. Lagi silang nasa akin sa lahat ng pagkakataon. That was the first and the second pole. Pero ngayon, now the third came from the west, sweeping forward with a great terrific speed. And they picked me up. Pero yung third, first pole, second pole, pero yung third pole, sabi niya, ito yung napakabilis. Great terrific speed. And they picked me up. Inagaw ko pataas. That was coming back east with the mystery of the 7 seals. Just like it said in your Junior Jackson dream. That the Lord let me interpret for him there. Kagaya ng panaginip ni Junior Jackson. On the inside of the pyramid, there was a white stone that wasn't written on. Yan, sa loob. Mayroong tinatawag na puting bato na walang nakasulat. Kaya yung revelation ng tinatawag na 7 seals at 7 thunders, not written, sabi ni Brother Branham, it's not written in a holy script. Tama ba? Right. Wala din nakasulat yan. Okay. Nasabi niya rito, on the inside of that pyramid, there was white stone that wasn't written on. That's the reason I had to go west to connect with this angel's message to come back here to reveal it to the church. Dati walang nakasulat. Yan ang dahilan kung bakit kinukunik ko dito sa mga anghel. Dahil bumalik ako dito sa iglesia para i-reveal yan. Right, amen. Bira, ano ba yan? Naaalala nyo ba? I said, the next things that happen will be here at the church. Ang susunod na nangyari na doon, sabi niya sa
Mountain, Sunset Mountain, ang sunod na mangyayari, dito sa church kasi, i-reveal ko ito sa church. Na-reveal ba ni Brother Branham sa church? Hindi. Okay. Hindi lang nila nakita talaga. Eh sabi niya rito, tingnan natin, Junior Jackson, listening in, you remember the dream he had that I interpreted going towards the setting of the sun? Binanggit na yung setting of the sun. Saan yung setting of the sun? Patungo sa tinatawag na setting of the sun? Sunset Mountain. Okay. Tama ba? Ay, sinabi niya, what is the attraction on the mountain? Sabi niya, and this happened, at ito yung nangyari sa Sunset Mountain. It's evening time, sunset time, the sunset message through a setting of a history, a setting of prophecy rather, being fulfilled. And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson. Get on the map and see if sunset fake there. That's exactly, yan eksakto kung saan nangyari. Alin yung nangyari? Yung sunset message, 7 seal message, evening light message, nangyari doon sa Sunset Mountain. Kung ayaw nyo maniwala, di, okay lang naman sa akin. Okay. Pero dati, hindi ko alam yan, sabi ni Brother Branham. Kaya ito, before siya nangaral ng tinatawag na 7 seals, nag-message siya, God hiding Himself in simplicity. Kininto niya ito. Something happened the other day. Isang bagay, sabi niya, nangyari. Nakarang araw, isang araw. Nabasa nyo ba or narinig nyo ba ang tape? The 7 thunders. Binanggit niya na direktahan. What time is it, sir? Oh. Sabi niya, the 7 thunders. What time is it, sir? Kasi binabanggit niya yung 7 thunders sa what time is it, sir? Pero sabi niya, yung nangyari na doon sa Sunset Mountain ang tinutumbok niya, yung 7 thunders, what time is it, sir? See? It happened the other day. Nangyari na daw. Other day. You know these things? Alam niyo ba ang mga bagay na to? Ang oras ay malapit na. The time is at hand, church. The time is at hand. Don't wait any longer. Say, huwag na kayo mag-antay. Huwag na kayo mag-antay ng mahaba pa. Huwag na kayo mag-antay ng mahaba pa. 1963, 2020 na. O, di ba? How do you know the rapture is not going on all the time? First thing you know, it shall be past. Baka malaman nyo na lang, wala nang nagsisimba dito ay magra-rapture. Tapos na palang rapture. Wala na. Kaya sabi niya rito, it shall be one disappearing here and there. Mawawala dito ang iba, mawawala doon ang iba. O, kaya sabi niya, okay. It shall begin, alis na, the first thing you know, angel judgment will strike the world. Yung kahatulan ay tatama na sa mundo. Sasabihin mo, well, I thought this is too late now. Well, naisip ko pa, Pastor Boy, ito pa yung gagawin ko. Ito pa yung gagawin ko. Ito yung mga mangyayari. Sabi ni Brother Branham, huli ng lahat. Alalahanin, they didn't know it until the day they entered into the ark and then it was too late. Right. Hindi nila alam hanggang sa pumasok sa daong, di ba? At huli ng lahat, the foolish virgin didn't know until she come back and found the wise virgin gone. Ay, wala na. Yung mga wise virgin, umalis na. Then, she was left for the tribulation period. Sino gusto magpaiwan sa tribulation period? Diba? Saan ba tinitipon ni Brother Branham yung tribulation period? Alam mo yung asawa ni Lot, tinipon niya rin yan sa tribulation period. Lingon-lingon eh. Lingon-lingon. Ay, hindi ko. I don't know. Sabi niya kung tamang sinasabi ng messenger na yon. Diba? Hindi naman talaga ako sigurado kung tama yung pinipreach ni Pastor Boy. O diba? Tama yung sinasabi ng propeta. Okay. Kaya lumingon. Kasi mahalaga yun eh. Sabi nga ng isang preacher, ano yung nandoon sa tinatawag na nililingon ng asawa ni Lot? Yung buhay na makasanlibutan. Doon daw yung mga siksi ng mga damit, doon daw sa Sodom at Gomora, doon daw yung mga make-up, mga hikaw, doon daw yung mga tungit. Diba?
Ay, gusto niya, ay, ayaw ko sa intern na yan, hindi na ako makatungit. Hindi na ako makagala-gala pag linggo. Sa halip na kumita ako doon sa tinatawag na, Pastor Boy, pag hindi ng lupa, pag linggo, sisimba pa ako, sayang naman yon. O, di ba? Kaya kahit linggo, mag-ahinti ng lupa, kasi wala pa namang pira yung rapture nyo eh. O. Ay, experience ko na doon. Kumitaan ako dati. Di ba, linggo, basta ako may transaksyon. Bakit? Ano mayroon? Ano mayroon? May term dyan eh. Hindi, yung gabista kalupa. May tripping. Ang bira. Oh. Sayang yun. Oh. Pero parang joke lang minsan ha. Joke lang minsan. Alam nyo, pag mga transaksyon, ay, madurong-durong patay sara, no? Pero pag simba, pati ako nga eh, pag linggo, tutulog pa eh. Pero at least, hindi ako pupunta sa transaksyon, nagsisimba pa rin ako. O, di ba? Inuuna ko pa rin ang tinatawag na gawain. Okay, kaya sabi niya rito, spiritual food in due season. One day, turning it to the right, looking, there was Jesus Christ, just as perfect as Hoopman ever drove him. Isang araw dyan, daw, sabi niya, turning it to right, nakatingin ako, nandoon si Jesus. Kasi baka sabihin, nandoon ba si Jesus sa Sunset Mountain? Kaya pipiliin ko ng quote na nandoon. Kasi baka, nandoon ba sa Sunset Mountain? Mayroong quote. One day, turning it to the right, looking, there was Jesus Christ, as perfect as Hoopman ever drove him. Yung drawing ni Hoopman, yun ang tinutumbok ni Brother Branham na ganun ang mukha talaga ni Kristo. Sasabihin niya ba na ganun ang mukha ni Kristo kung hindi niya nakita real? Mayroong inspiration si Hoopman. Sa lahat daw ng mukha ni Kristo, ang kahawig talaga ni Kristo na kamukha niya, yung drawing ni Hoopman. Sa tingin nyo kaya masasabi ni Brother Branham na yun ang kamukha ni Christ, yung drawing ni Hoopman, kung hindi niya nakita si Christ? Kita nyo ba hindi? Kita nyo, tingnan nyo naman yung tinatawag na mystery cloud. Mukha ni Hoopman yan, drawing ni Hoopman yan. Kaya sabi niya rito, it was standing there with a white wig on, looking back down towards the earth, showing that He is supreme authority. Ang biniblik na ni Brother Branham, yung pagcoming ni Christ ng Revelation chapter 1. Ano yun? Sevenfold glory of His person. Nangyari pala yan sa Sunset Mountain. Okay, kaya sabi niya rito, tingin siya pababa sa earth, showing that He is supreme authority. The heavens declare it, the Bible declares it, the message declare it, all the same. Pareho yan, diniklara ng Biblia, diniklara ng langit, diniklara ng mensahe. Supreme authority with a white wig on, you see, his back, bird under. Many of you have seen the picture. Kita niyo ba yung picture? Marami sa inyo nakakita ng larawan. Sabi ni Brother Branham. Hey, kaya sabi niya rito, we got it back there, just turn into the right sideways. Patagilirin nyo. Tingnan nyo pa kanan, patagilirin nyo, sabi niya rito. Look at it, tingnan nyo. There he is, nandyan siya. Just as perfect as it was. If it had been photograph of him, napicturan eh. They're looking at it from the wrong angle. Kasi yung patagilid nila, mali. Yung ulo salid na napaganon, mali yung pagposisyon nila. Kaya hindi nila nakita. Yung message, baka maling angle ang pagkatingin nyo ng message, hindi nyo lang nakita. Oo, di ba? Tipo yan. Kaya sabi niya rito, you got to look at it in the right angle. Kinakailangan yung tingnan nyo ito sa tamang angle, tamang anggulo. Turn it to your right and look at it. There he is, just as perfect had it been photographed up there. Noong siya ay na kuhaan ng larawan up there. Bakit up there? Tingnan natin. Spiritual food in due season pa rin. Tuloy lang natin. 85 yan. 86. The first time
I ever seen him. Sa unang pagkataon na nakita ko siya, he looked like the head of Hoopman. Parang yung picture, di ba? Parang ulo ni Hoopman. I had never seen that before. Hindi ko nakita yan before. And in Billy Sunday's tabernacle, years later, I saw it. Nakita niya na pa yung Hoopman. Dati doon sa tabernacle ni Billy Sunday's. My house has never been without one of these pictures since. Kaya kayo, gusto niyo bang magkaroon ng picture ni Brother Branham sa dingding? Yung bahay ni Brother Branham, simula daw noon, hindi na nawala ng ganong picture. Mayroon tayo dito. Ay, picture lang ni Brother Branham. Kaya gusto ko yung mystery cloud, magkaroon tayo ng ganon. Diba? Oo. Tatlo. Yung kay Hoffman. Yung kay Hoffman sa mystery cloud. Tatlo dapat mayroon tayo. Alam mo kung anong nakalagay sa madingding ng mga tao? Yung mga bold na mga calendar girl. Di ba? O, tanduay. Yun ang mga uso ngayon. Di ba? Hinibra. O. Mahalaga pala yung picture na yun kasi yun talaga ang mukha ni Christ, yung kay Hoffman. Kaya sabi niya rito, and there in the heavens, 33 years later, declare it. It's the truth. Tapos na. Sabi niya, 33 years later kasi sinabihan siya doon sa tinatawag na yung ilog kagaya ni Ohio. That's the way he looks. Not some mystic something or somebody's idea. Yun ang paraan. Paraan kung paano mo siya tingnan. Hindi yung isang bagay na hiwaga o kung ano yung mga ideya ng iba. Sa ganung paraan nyo sa tingnan. Kaya tingnan natin. Tingnan natin yung what is the attraction on the mountain. Kung totoo nga. Kung pareho itong kinikwento niya. Spiritual food in due season. God hiding himself in simplicity. What is the attraction on the mountain? Seven seal. Is this the sign of danger? Yun ang mga binasa natin. Balikan nga natin itong tinatawag na what is the attraction on the mountain. Kung pareho nga. And the other day, standing there. Isang araw nakatayo ako doon. Turn the picture to the right. And there is Jesus as he was in the seven church ages. Tiningnan niya. Yung larawan. Diba? The white wig on, showing supreme deity. He's Alpha and Omega. He's the first and the last. He is supreme judge of the all eternity, of all eternity. Standing there, confirmed the message of this hour. Saan nyo kayo nakatayo? Standing there, saan? Tingin nyo. Sa Sunset Mountain. Kinonfirm niya yung message of the hour. Kasi kung hindi mismo si Kristo yung bumaba doon at nagbigay ng mensahe, baka kwento-kwento lang ni Brother Branham yun. Kaya sabi niya rito, and there shall be light about evening time. What's it all about? What was it? Doon daw mayroong tinatawag na liwanag. Liwanag sa gabi. Saan? Sa Sunset Mountain. Sa Sunset Mountain ba, Pastor Boy? Yes. Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself from the very thing happening. Yung bagay talagang nangyayari to the picture being just standing looking at us no sa larawan. Sabi niya, na nakatayo, sabi niya na nakatingin sa atin. Kasunod. Kita mo? Kasunod. Anong binanggit niya sa sunod? At ngayon, eksakto doon sa Sunset Mountain at ang tinatawag na sunset light. Saan daw nakatayo? Doon sa Sunset Mountain. The evening light has come. God vindicating himself. What is it? It is the facts that God and Christ are one. Ito yung facts, sabi niya, na tinatawag na Diyos at Sikreto. Isa lang. The white, how many seen it? The white wig upon him as he walked in Revelation 1. See, the supreme deity, supreme authority, no other voice, no other God, no other nothing. In him dwells the fullness of Godhead bodily. Ano yon? The angels themselves was his white wig. Nakatayo pala siya, yung seven angels pala, wig niya kasi mukha niya yun di ba? Yung seven angels, wig niya pala, tapos siya yung pang seventh angel mo, Pastor Boy. Paano nangyari yon? Hindi naman talaga literal kasi nakatayo niya napakan yung kabilang paa sa dagat, yung kabilang paa sa lupa. Mystery yun Pero real talaga, nandoon yung seven angels. Kaya sabi niya, oh Lord, just once more. And there, right under it, I was standing. And the seven angels roaring out their
voices of the seven cells standing there. Ano daw ang ni-roar? Ano ba yung inungal ng pitong anghel? Ang pitong anghel daw ay umungal ng pitong tinig nitong pitong silyo na nakatayo doon. Kala ko 7 thunders ang ni-roar. Ang inungal. Nasundan mo, Brother Bing? Tapos ngayon, 7 cells. Kaya nung tinanong si Brother Branham ng 7 cells, sabi niya ang 7 cells ba ito din ba ang 7 thunders? Sabi ni Brother Branham, no. Kasi ito yung 7 thunders interpretation. Ano ba yon? Interpretation, ganyan pala. Interpretation ng 7 written cells. Ano yung interpretation ng 7 written cells? Revelation of the 7 cells pa rin. Bakit 7 cells, Pastor Boy? Bakit? Kara ko 7 thunders. Kaya sabi niya, no, hindi yung 7 cells na 7 written cells, hindi yun ang 7 thunders. But will be revealed in the 7 seals. Mali yata, Pastor Boy. Tingnan mo nga. Will be revealed in the 7 seals or they will revealed in the 7 seals. Oh, tapos na. Ang 7 sa thunder sabi niya, they will revealed in the 7 seals. Hindi mo lang nakita yung tamang kapahayagan, yung tamang revelation ng 7 seals. Kaya sabihin mo, wala pa ang pagpito. Pero sabi niya, they were revealed in the 7 seals. Ano yun? Yung 7 thunders, they were revealed in the 7 seals. Ano yun? Yung interpretation of the 7 seals. Kaya sabi niya rito, and those 7 angels roaring out their voices of those 7 seals standing there, and the witness 3 of us, as a witness of the thing that was prophesied on the tape. Sirs, what time is it? Propesya pala ito. What time is it, sir? Kaya sabi niya yung 7 cells, yung 7 thunders na yan, ito'y hinula doon sa tape. Sabi niya, sirs, what time is it? What time is it? And there, now they're trying to find out. Gusto nilang makita kung ano to. Gusto nilang malaman kung ano ito. It's a mystery to them. Hiwaga ito sa kanila. Sa inyo, hiwaga, hindi. Revealed. Sa kanila, hiwaga. Bakit? For there is 7 mysteries, for the complete word is revealed now in the 7 mysteries. Mali ba yun? Yung kompletong salita ay nahayag na ngayon dito sa 7 hiwaga. Tama ba yun? Pag tinuloy-tuloy mo yung basahin yung, oh Lord, just once more. Pag tinuloy-tuloy mong basahin, sabi niya, what's? Pwede. 7 seals has been opened. Iwan ko nga. Pag tinuloy-tuloy mong basahin, oh Lord, just once more. What's? Sabi ni Brother Branham. 7 seals has been opened. Tama ba, Brother Beng? Oh, di ba? Tama eh. Quote yun eh. Iwan ko. Has been opened? Oh, yung 7 seal will be opened pa. Sabi niya, what 7 seals has been opened? The whirlwind is to the west coast. Now, don't miss it. Importante ito. Huwag niyong palagpasin ito. Like they did back yonder, kagaya ng ginawa nila. Back yonder, kung balikan natin sila. Kasi pinalagpas nila ito. Nung sinabi ni Brother Branham na 7 seals has been opened. Nagkukontrahan yung mga quote pag kinontra mo yan. Nagkukontrahan talaga, Pastor Boy. Kasi babasahin ko ang Feast of the Trumpets. Okay. 11:38. Balikan ko lang to. Gusto ko mag-drawing sa sunod na linggo. Hindi muna ako, papakita ko sa inyo kung saan nangyayari yung mga seals. Yung mga trumpets.
Feast of the Trumpets. 173. Now he lost upon under that sixth seal. Sino yung pinakawalan? Under that sixth seal. Yan! Nabasa mo na yata to, Brother Arnel eh. Wala palang kinalaman ng seal sa Hudyo, ha? Tingnan natin kung may kinalaman. Bible verse talaga to. Yan ang between the 6 and the 7 trumpet. Chapter 1 ng Revelation, verse 1 ng chapter 7 ng Revelation. Bible verse ito. Kaya sabi niya rito, between the 6 and the 7 seal, yung chapter 7 ng Revelation, ito yon. Kaya gusto ko mag-drawing para makita nyo kung saan nangyari to, mga seal-seal na to eh. Okay. Now he lost upon under that sixth seal. Pinakawalan sa ilalim ng sixth seal na yan. Ano? Itong 200,000 spiritual demons na kung saan nagsimula sa Rome, Germany, Hitler, and though it is over in the Bible where they received, they received power as kings but wasn't crowned. A dictator is not a crowned king, just receive power as a king. Kaya yung tinatawag na pinag-usapan dito na pinakawalan sa tinatawag under ng sixth seal, sila Hitler. O, apat. Hitler, Mussolini, Franco, si Eichmann, di ba? Isa pa yan, sino pa yung isa? Pero yung apat talaga, si Eichmann, kasama lang yan eh. Stalin, kasama lang yan si Eichmann. Pero ang apat talaga, Mussolini, Franco, Hitler, at Stalin. Kasama lang si Eichmann. Okay, tingnan natin. Ekman. Kaya sabi niya rito sa 173, baba nating basahin. Oh, the Spirit of God just moving through me now. You know, just saying something. I don't know how to say it, nor what to say. And maybe I better not. Bakit kaya? Itong sinasabi kong hindi kasi nila binasa mula sa taas, pababa. Oh, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ngayon. Kumikilos ngayon sa akin, alam nyo, sa pagsasabi ng isang bagay. Hindi ko alam kung paano sabihin ito. Or ano ang aking sasabihin. And maybe I better not. Mas mabuti sigurong hindi ko na sasabihin. Ano kaya ang ayaw ni Brother Branham sabihin? Ano kaya? And maybe I better not. Oh, the Spirit of God just moving through me now. Ang Espiritu ng Diyos. Oh, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa pamagitan ko ngayon. Alam ba ninyo? Sa pagsasabi ng isang bagay, hindi ko alam kung paano ko ito sabihin or kung ano ang aking sasabihin. At siguro mas mabuting hindi na lang. Okay. Pansinin nyo, 200,000 demons turned loose upon those Jews when they burned them. Anong pinag-usapan? Sixth seal. Sabi walang kinalaman ng Hudyo sa sixth seal. Tapos sixth seal, Hudyo ang pinag-usapan. Okay. Then, they burned them, they crucified them, they put bubbles in their veins, they killed them till they had no more gas to kill them. Pinagpapatay sila, di ba? Hanggang sa wala na silang mga gas para patayin, pinagbabaril sila, hanggang sa wala na silang sapat na bala para barilin sila. And then, everything, ginawa nila ang lahat ng bagay na magagawa nila sa kanya. They cremated their bodies, pinagsusunog sila at iba pang mga bagay. Hang on pieces, children and all innocent people because they were Jews. They were done that way. But God said, pero sinabi ng Diyos, but God said, He gave each one of them a robe. Bibigyan, sinabi ng Diyos, bibigyan sila ng robe. And deserving as they was, but His grace to blind them so that we could see. Pero dahil sa kanyang biyaya, binulag yung mga Hudyo na to, na yan. Pero pinangakuan sila ng Diyos na, bibigyan sila ng robe. Pero hindi sila mabibigyan ng robe. Bakit? Sa 176, the seventh seal hasn't opened yet. You know, that's His coming. Yun palang kwento. Sixth seal pala ito. Sixth seal ang pinag-usapan nyo mga Hudyo. Di ba? Hindi, pinakakuha lang sila ng Diyos na bibigyan ng robe.
Pero hindi pa sila nabigyan ng robe dahil ang seventh seal ay hindi pa nabubuksan. Kaya kontrahan yung dalawang quote. Sabi doon kanina, the seventh seal were already opened. Tapos nang mabuksan. Tapos dito na naman, the seventh seal hasn't opened yet. You know that He's coming. Bakit niya ininter yan? Kasi sixth seal ito. Panahon nila Hitler, sa panahon nila Hitler, hindi pa nabuksan ang seventh seal. Kaya hindi pa sila mabigyan ng robe. Pero pinangakuan sila, nabigyan sila ng robe. Pero dahil hindi pa bukas ang seventh seal, hindi sila mabigyan ng robe. Dahil ang seventh seal, yun ang kanyang coming. Okay. Drawing kaya natin. Tingnan natin yung pangyayari. Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Ilalayo ko yung Laodicea. First seal, second seal, third seal, fourth seal. Ito kasi yung issue eh. Binasa lang kasi ng quote eh. The seventh seal hasn't opened yet. You know that He's coming. Pero ang pinag-usapan dito, yung Hudyo na pinangakuan ng Diyos na bibigyan ng robe, na pinagpatay nila Hitler, hindi pa sila mabigyan ng robe sa panahon na yon kasi hindi pa bukas ang seventh seal. Kaya noong panahon ng Laodicea, anong year nagsimula? 1906? 1906 ba? Hanggang panahon natin ngayon. Ngayon, 1906, kailan ba sila pinagpapatay? 1942 hanggang 48 sila pinakawalan eh. Fourth seal ito ha. Tingnan nyo naman yung mga pangyayari kung hindi magulo. Ah. Yung. Yan ang sinasabi kong yung overlapping yung mga pangyayari ng mga seals hindi nila naunawaan. Kaya okay. 1906 Laodicea nagsimula. Ngayon dyan sa fourth seal, nandyan yung eagle or prophet. Okay. 1942 hanggang 1948, lagpas 1906, di ba? Ngayon, 1963, nabuksan ang seals. Sa loob ba ng 1906 hanggang 1963 yung 42 to 48? Sa loob. Kaya nung wala pang 1963, the seventh seal hasn't opened yet. You know that He's coming. Kaya hindi pa sila mabibigyan ng robe. Oh. Amen. Kasi 1963 pa ang opening ng seals. Seventh seal. Hindi naman kasi maipapangaral yung first to sixth seal kung wala yung kanyang coming ng seventh seal. Right. Amen. Okay. Ito. Guguluhin ko mga isip ninyo. At pupunuin natin yung mga utak natin. Fourth seal ba? May sixth seal? Wala. Meron. Yun ang dapat nyo makita. Fourth seal, mayroong sixth seal na nangyari 1942 sa loob ng 1906 hanggang 1963. May sixth seal pa lang nangyayari. Right. Oh. Kaya sila uuwi. Sa fourth seal, nangyari ang sixth seal. Tama. Souls under the altar din sila, di ba? Oh. Under ng sixth seal, nangyari din ang fifth seal. Under ng fourth. Yung fifth seal, nasa loob ng fourth seal. Yung seventh seal, nasa loob din ng fourth seal. Pwede pala magsabay-sabay yung mga pangyayari ng mga seals. Oh. Right. Amen. Hindi kasi nila nakita yung simpleng bagay lang na mahirap talaga makita. Pa-seal talaga yan. Kaya tingnan natin. Paborito nilang quote. Parang meron pa rin. Mga hiwaga yan. Amen.
Tingnan natin yung paborito nilang mga quotation. Exposition of the seven church ages. Basahin lang natin ha. Introduction. Thou in this volume will concern itself with various major doctrines. Yung tinutukoy ni Brother Label dyan, yung exposition of the seven church ages. Yung volume ng tinatawag na exposition of the seven church ages ay concern itself daw with various major doctrines such as Godhead, water baptism, etc. found in Revelation chapters 1 through 3. Its main theme is the setting forth of the detailed study of the seven church ages. Kaya kung kasama dito yung tinatawag na Godhead, kasama yung supreme deity na may white wig. Okay, tingnan natin. This is the necessary in order to study and understand the rest of Revelation. Ito yung pangangailangan ba? Pag sinabing necessary, pangangailangan para mapag-aralan nila at para maunawaan yung iba pang mga kapahiyagan. Bakit? Out of the ages come the seals. Dito daw sa ages nangyari yung mga seals. Tuloy natin. Out of the seals come the trumpets. Seals, 6 seal lang ba yung trumpet o out of the seals? Out of the field. Kasama din yung ibang seals. Kala nila, all trumpets out under the 6 seal, yung trumpet lang na tinutukoy yun, trumpet for the Jew, para ibalik lang sila sa kanilang homeland. Oh. Pero, sa seals din ba yung mga trumpets? Sa seals din, okay. Out of the trumpet, come the vials. Sa mga trumpeta daw, doon yung mga vials. Okay. Bakit doon yung mga vials sa trumpet? Basahin yung first vial, pangalawang vials, at first trumpet. Pareho lang yan. Ano yon? Hail, sabi ni Brother Branham, blood and fire. Sabi niya, struck the earth. Pag binasa mo yung trumpets at vials, pareho ang sinasabi sa Biblia. Subukan nyo basahin. Walang kaibahan yan. Vials and trumpets, isa lang sinasabi niyan. Kaya sabi niya rito, out of trumpets come the vials. Dito sa sunod, bakit binanggit niya ito? Like the first burst of Roman candle, the church ages come forth with a mighty initial illumination without which there could be no further light. Saan ba binanggit ni Brother Branham yung tinatawag na Roman candle? Di ba sa 7 seal? Sa 7 seal message niya. Right. Kagaya daw ng tinatawag na sumabog na liwanag na yung isang liwanag, magsasabog pa ng isang liwanag, yung isang liwanag, magsasabog pa ng isang liwanag. Kasi ito yun parang maraming liwanag na sumasabog dyan Right. Hindi yan nangyari, hindi natin naunawaan yan kung wala yung 7 seal. Bakit? Malalaman mo ba yung first to 6 seal kung wala yung 7 seal? Hindi. Kaya sabi niya, but once the brilliance of the seven church ages is given by divine revelation, tingnan natin, light upon light follows. Yun sa liwanag, may liwanag pang susunod. Okay. Until the whole of the revelation opens wide before our wandering eyes. Hanggang mabuksan sa atin ang tinatawag na malawak doon sa ating mga tinatawag na wandering eyes. Pag wandering eyes, para nagpipresume tayo dati, di ba? And we edified and purified by its Spirit. Doon tayo ma-edified at ma-purified na kanyang Spirit are made ready for His glorious appearing para ihanda tayo sa kanyang dakilang pagpapakita kung saan even our Lord and Savior, the one true God, Jesus Christ. Kaya yung 7 seal, napakahalaga. Okay, tingnan natin. 1906 hanggang 1963, marami palang events na kasama ang Hudyo. Okay. 5th seal, 6th seal, 4th seal, 7th seal, nandyan. Nandyan din bang vial sa trumpet? Meron. Nandyan din, okay. First seal, second seal, third seal. Nandyan din bang first to third seal? Sa fourth seal? Nandun doon. Kasi pinagsama-sama lang. Pinagsama-sama lang naman yan sa Philhorse Nandyan lahat. Nandyan ang 5th seal, nandyan ang 6th seal, nandyan ang 7th seal. Natapos ba lang lahat ng tinatawag na mystery dyan sa 4th seal?
Oh. Yung mystery revealed sa tinatawag na fourth seal. Mystery revealed, open and revealed tapos. Pero yung tinatawag na pagdaloy ng tinatawag na seven seal, siyempre millennium. Right. Pagdaloy ng seven seal. Paano yung seven seal? Yung message. Okay, tuloy natin. What's the seven seals has been opened? Binasa na natin, the seven seal hasn't opened yet. Hasn't opened yet. Kaya hindi pa sila mabibigyan ng robe sa panahon na yan dahil ang seven seal hindi pa nabubuksan. 1963 kasing opening eh. Kaya pag binasa mo yung sa taas, sabi ni Brother Banam, mahalaga ito eh. Feast of the Trumpets. Mahalaga ito. Oh, the Spirit of God just moving through me now. Kumikilos daw ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ko ngayon. Alam nyo ba, sa pagsasabi ng isang bagay, hindi ko alam kung paano sabihin ito. O kung ano ang aking sasabihin. And maybe I better not. Sa trumpets. Parang 17. Oh, parang maybe, sabi niya, I better not. Mas mabuting, siguro wag na lang. Kasi may something dito siyang sasabihin about seven seal na parang ayaw niya ring sabihin. Parang 17. Oo, parang seven seal ito sa seven trumpets. Pero ang pinag-uusapan niya sa taas, under ng six seal, pinakawalan yung tinatawag na four angels na nag-cause ng gera. At sa seven seal, anong pinag-uusapan? Between the six and the seven seal, yung seven chapter ng Revelation. Binasa niyo ba? Yan ang talata niya. Na umabot yan hanggang millennium. Ano bang umabot hanggang millennium? Di ba Hudyo ang pinag-usapan dyan? Kasi na-rapture na tayo dito under ng fourth seal. Oh. Yung sixth seal, fifth seal. Fifth seal na tapos na nung nabuksan ang seventh seal sa kanila kasi nabigyan na ng robe. Di ba? Pero yung tinatawag na tribulation sixth seal, tuloy-tuloy pa sa kanila. Pero ang problema, tong seventh seal at sixth seal ay parehong dumaloy. Parehong nangyayari. Seven seal at six seal, parehong nangyayari. Hindi nila nakita yon. Oh, kasalukuyan yung nangyayari. Six seal at seven seal, parehong dumadaloy na parehong nangyayari. Kaya under ng six seal, tumunog din ang trumpet. Sa Hudyo, sino nagpatunog? Yung two prophet. Sa tingin nyo kaya, ano ang trumpet ng two prophet? Di ba message? Ano yung message? Di ba seven seal din? 17. Ang bihira na kayo yan. Kaya dito nagkagulo-gulo. Babasahin ko sa inyo yung dalawang quotation. Na banggaan eh. Banggaan. Tingnan natin kung banggaan. And when Hitler, Feast of the Trumpets 156. At nung si Hitler at sila ay pinag-persecute, pinag-uusig dito mga Hudyo and did the things that they done under silalim ng six seal, under that, look, the Stalin, Hitler, and those dictators had raised up. Nagsibangon yung mga sila Stalin at mga diktador pang mga iba. Dito sa baba, pag binasa mo, sabi niya, it's been a bitter, mapait na pag-uusig laban sa Israel. Dahil, ano yan? Yan ay oras na kung saan tinatawag sila para bumalik sa kanilang atonement or katubusan. He is still under the atonement of natural lamb. Sa ilalim sila ng tinatawag na atonement ng yung totoo talagang kordero. Yung kordero na si Kristo, wala pa. Okay, tingnan natin. The real lamb of God is the atonement. Yung totoong lamb of God talaga si Christ, yun ang totoong atonement. And he has rejected it. At nireject yan ng mga Hudyo. And the blood has been upon him ever since. At simula noon, nung ang dugo ay napapasa kanila, nung pinapatay nila si Kristo, ang dugo ni Kristo ay nasa mga Hudyo pa. Okay, kaya sabi niya rito, pansinin ninyo, making ready the people. Pinaghanda yung mga tao. Ilan ang pinaghanda? Hudyo ba o Gentile? Anong pinaghanda ng mga tao? Hudyo ba o Gentile? Hudyo at Gentile doon sa taas ng Feast of the Trumpets. Both Jew and Gentile nga eh. Both Jew and Daniel's people. Tingnan natin, paano? How perfect din? Gaano kasakdal itong seven trumpet
and the seventh seal ay sakdal na magkasamang persecution ng mga Hudyo. Gano'n ba kamali ang quotation? Oh, basahin ko, English. Notice, making ready the people. How perfect din. The seventh trumpet and the seventh seal perfectly together the persecution of the Jews. Nandiyan bang seventh trumpet at seventh seal? Ang ikapitong trumpita at ang ikapitong silyo ay sakdal na magkasama na persecution ng mga Hudyo. Ano bang persecution ng mga Hudyo? Kasama ba sila Hitler sa persecution ng mga Hudyo? May seventh seal ba doon? O sixth trumpet? O, sixth trumpet, ibig sabihin sixth seal. Kasi sixth seal ang binanggit eh. Pero dito sa quote, anong panahon kaya na pinagsama tong seventh trumpet at seventh seal? 144,000. 144,000 ito kasama talaga ang mga Hudyo. Sa ngayon, parating, okay. Tingnan natin. Ito yung magulo, 155. Balikan natin yung 155, bago yung sa huli na yan. 155, 156 to, inuna kong binasa yung 157, 158. 156 hanggang 158. Balikan natin tong 155. Pansinin ngayon, eksakto ang pagpapatuloy ng mga talata. Eksaktong pareho. Under the seventh trumpet, sa ilalim ng ikapitong trumpeta, is to Israel. Ay para sa Israel. The same as the seventh seal was to the church. Kaya parehong dumaloy, kaso lang, yung seventh seal para sa iglesia o sa atin, sa bride. Yung pangpitong trumpeta naman ay para sa mga Hudyo. Pero parehong dumaloy, sabay. Yan ang binanggit niya sa baba. Okay, kasi hindi yung binalikan sa taas eh. Iwan ko kung paano nila binasa. Leading comprehension o pagbubukas ng Diyos. Pagbubukas ng Diyos ang kailangan dito. Hindi yung reading comprehension ko na magaling ako. Mayroon akong reading comprehension. Galing ng tao yun. Walang galing ng tao dito. Pagbubukas ng Diyos dito. We find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there that received the robes. Kaya pala, doon sa panahon nila Hitler, 1942 hanggang 1948, na ayaw sanang sabihin ni Brother Branham, diba? It's bitter not. Pero mayroon talaga siyang nasabi. Yung tungkol sa seventh seal, ayaw niya lang direktahin. Pero pag binasa mo ng buo yun, yung buong mensahe, makikita mo na doon talaga. Yeah, we find under the seventh seal that when these souls that was under the altar there, yung pinangakuan ng Diyos ng robe panahon nila Hitler na hindi pa nabigyan ng robe dahil hindi pa bukas ang seventh seal, nung mabuksan ang seventh seal, sabi niya, ay nabigyan sila, tumanggap sila ng robe. They were given robes, not that they earned them because they were in the dispensation when God was still dealing with grace with the Gentiles, not just Israelis saved as a nation. Kaya pinagpahinga muna sila kasi nakipag-deal pa ang Diyos sa mga hintil. Kaya pinagpahinga sila. Pero alam nyo, yung Hudyo, under din ng seven seal, doon din sila bibigyan ng robe. Sila yon. Okay. Malinaw ha? Under ng seven seal, binigyan ang Diyo ng robe. Diyo yan ha, Diyo. Anong message yan? 155 ng Feast of the Trumpets. Basahin ko naman yung 161 hanggang 162. And notice what happened under the sixth trumpet. Tingnan na naman natin yung sixth trumpet at sixth seal. They were turned loose on the Jews, the persecution of the Jews. Ay, yung sixth trumpet at sixth seal, parang nangyari. Kasi tumunog lang naman ang mga trumpet under ng sixth seal. Kahit first seal, second seal, third seal, fourth, hanggang fifth, hanggang seventh, sixth seal lang naman lahat yan eh. Ibig sabihin, yung sixth seal na tinutukoy doon kanina sa Hudyo, trumpet yun. Yung sixth seal doon,
Trumpet yun para sa Hudyo. Siksil lang ang binanggit ng propeta. Kasi ang trumpet, tumunog under ng siksil. Okay, tuloy natin. The persecution of the Jews, supernatural devils. Ano yung sabi niya? Siksil na yun, six trumpet na naman. Nearly 2,000 years. Parang malapit ng 2,000 years. Then lost by Stalin, Hitler upon the Jews. You say, well, that isn't Roman. Ano sabihin nyo? Hindi naman yan mga Romano. Parang espiritu lang yan, sabi ni Brother Branham. They done the same thing. They did to the Christians. Parehong bagay lang ang ginawa nila sa mga Kristiyano in the old pagan Roman days. Now what's the natural Israel and the spiritual church now? Kaya tingnan nyo, yung natural na Israel at yung spiritual na iglesia, yung bride ngayon. Yun ang tingnan nyo, sabi ni Brother Branham. As we separate in there, paghiwalay natin, turn loose on the Jews. Pero sa 162, dito kayo magugulat. You remember, under the sixth seal, how every one of those martyrs, according to the word of God, receive robes. Sa sixth seal ba sila nabigyan ng robe o sa seventh seal? Oo. Pero ito, yung tinatawag na pinatay talaga nila Hitler at Stalin, under talaga ng sixth seal yun. Ito ang pinag-uusapan dito, kaya ito binabasa-basa ko itong unang paulit-ulit. You remember, under the sixth seal, how every one of those martyrs, according to the word of God, receive robes. Nakatanggap ng robes. Saan sila nakatanggap ng robes? Sa sixth seal ba o sa seventh seal? Sa seventh seal talaga, Brother Arnel. Itong quote pala na to, binalikan niya lang, under talaga ng sixth seal, sila doon pinatay. Hindi sa sixth seal binigyan. Ay, sabi ko, hindi pala sa isang basa mo, tatlong basa mo ng mensahe, mauunawaan mo agad. Paulit-ulitin mong basahin, bibigyan ka ng Diyos ng malinaw na unawa. Kasi sixth seal naman talaga sila pinatay. Seventh seal sila binagyan ng robe. Ngayon, itong tinatawag na trumpet na naman, under na naman ang seventh seal, pwede ko rin tawagin na sa sixth seal din sila binigyan ng robe. Bakit? Kasi yung last trumpet, sabay din may sixth seal, tumunog din ang tinatawag na seven trumpets. Seven trumpet. Diba kasi saan nagtapos ang sixth seal? Diba hanggang gira din? Wala pang gira, nangaral na ang two-prophet ministry ng trumpet kung saan galing din sa seventh seal. Kaya yung mga pangyayari pala, mga hiwaga lang yan na napapaloob din sa seven church ages hanggang sa mga Hudyo. Tingnan mo, fourth seal, 1906, 1963, nandyan yung fifth seal, nandyan yung sixth seal, lahat ng seal nandyan. Ngayon, kung ang tinatawag na trumpet at vials ay under din ng sixth seal, saan nagsimula ang trumpet at vials? Ano ba yun? 76, ano ba yun? Panahon ni Titus? 76 AD ba yun? 76 AD? Mayroon ng vials yan, mayroon ng trumpets dyan. Kasi yung trumpets, persecution ng Hudyo. Pangpabalik ba yan sa mga Hudyo? Pang-scattered pa lang yan sa Hudyo, pero trumpet na yan. Kung may trumpet dito at lahat ng trumpet ay tumunog under ng sixth seal, may sixth seal na rin dito. Ito ang tanong. First church ages, may sixth seal, wala? Mayroon din. May fifth seal ba? First church ages, wala? Sixth seal kasi, Pastor, para maintindihan nila, forging seal. Forging seal ang sixth seal, kaya forging na yan lahat. Kaya effect ng forging, ang effect ng forging ay vials din ang effect ng forging. Ano ba yung trumpet? Gospel yon. Kung may gospel, may girang nangyayari. Kaya nagkahalo-halo lang yan sila dahil kung may message, may susunod na gira. Mas lalo pa yung message natin ngayon. Third World War ang kasunod nito. Spiritual war, natural war. May message, di ba? May sales. Bakit may sales? May message, may sales. Bakit? Sino nagbigay ng message sa panahon ni Paul? Di ba si Paul? May message siya. May sales ba doon? Mayroon kasi may layon eh. Layon, kalaban niya doon, Antichrist. Para nagpangyayari niyan, dyan din yan nangyari. Fifth seal. Mayroon palang fifth seal dito hanggang dito. Pagdating ng Laodicea, lahat ng mga seals nandyan eh.
Nandyan ang 6 seal para sa Hudyo. Nandyan ang tinatawag na 7 seal para sa Gentile at para sa Hudyo. Na-rapture ang Gentile. Nagtuloy-tuloy pang 7 seal hanggang millennium. Parang magkahalo lang kami ngayon. Nagkahalo yan. Oo. Kayo, kaso lang, yung pakipag-deal ng tinatawag na Hudyo sa Gentile, mayroong kaibahan. Right. Amen. Ang kaibahan doon, alam nyo kung ano, nakilala ng Gentile ang Kristo, yung Hudyo hindi niya nakilala. Pero ang Diyos, nililigtas niya pa rin ang Hudyo as a nation. Right. Oo. Hindi niya kalimutan yan. Ang tinatawag na Gentile naman, nililigtas niya as individual. Oo. Kala niya nakalimutan, sabi ng talata sa Romans, hindi niya naman nakalimutan yung tinatawag na bansang Hudyo. Kahit nakilala natin ang Kristo, hindi nila nakilala, hindi pa rin sila kinalimutan. Okay. Isa pa. Feast of the Trumpets 189. Pansinin ninyo, the losing of this ecclesiastical spirit. Now, 20 years later, after that war, Pagkatapos ng 20 years, pagkatapos ng gera na yan, we see the losing of ecclesiastical spirit. Pagkatapos ng gira na yan, 20 years, nakita na naman natin yung pagpakawala ng ecclesiastical spirit under ng ano? Under ng ano? 7 seal. Kailan nagsimula ang WCS? Tingnan niyo mga encyclopedia nyo. Mag-research kayo. Anong year? 1948. Kasi dito sa tinatawag na message ng propeta, kasi may encyclopedia talaga kung titingnan dito dati, kung saan nagsimula, yung New World Encyclopedia. Sinerch ko to dati. New World Encyclopedia, yung WCS. Yata, pastor sa France dito po yan. Diba? Mga protestant din ang Baptist, protestant din ang bumuo niyan, tapos pinagkatiwala lang nila sa tinatawag na Roman Catholic. Doon, pag binasa mo yung New World Encyclopedia, pag tiningnan mo naman sa tinatawag na message, Ecclesiastes. (1951), Ecclesiastes, Revelation 13. 1951, the angel of the Lord ang binabanggit ng propeta, ang message niya. Binabanggit niya na yung ecclesiastical power. 1951. At yung ginamit niyang talata, Revelation 13. Ngayon, i-search nyo kung ano ang tinatawag na year nangyari yung ecclesiastical na talagang nangyari siya, hindi lang spirit, kundi nagiging isang samahan. Bakit may iba ba yung spirit sa kasamahan, Pastor Boy? May iba yun, kaya gaya ng tinatawag na Nicolaitan spirit. Hanggang yung Nicolaita, naging tao na talaga. Oo. Tinurunahan. Kaya yung ecclesiastical power, kung anong year nagsimula yan. Kaya tingnan nyo, first to fourth trumpet. Saan nangyari? 1906. First to fourth trumpet. Saan nagsimula? Hail, blood, and fire. First to fourth trumpet, saka first to fourth vials. Saan nagsimula? Vials at trumpets hanggang dito din. First to fourth hanggang dito din. Bakit hanggang dyan, Pastor Boy? Pangilang trumpets ang First World War? Fifth trumpet. Fifth trumpet, First World War. Anong year nangyari? Sa loob pa rin ng Laodicea. Sa loob pa rin ng tinatawag na fourth seal. Nangyari ang fifth trumpet.
Tapos 600 kasi second. Oh, second trumpet, 1942 to 1948, nandyan din nangyari ang fifth and sixth trumpet. Oh, nandyan din nangyari ang fifth and sixth vials. Marami palang events itong fourth seal. Bakit? Si Brother Branham nangaral lahat yan eh. Bakit may alam ba tayo kung wala siya? Oo, di ba? Walang tayong alam. Kaya, okay. Kaya lang dati kinukulong nila eh. Pagkatapos ng rapture, 6 seal. Ay, ang daming quotation. Gira pa lang, panahon pa lang nila. Hitler, 6 seal na. Tapos trumpet, may trumpet na dito, 6 seal na. Tapos kukulong mo lang doon. Yung after the rapture, Great Tribulation, 6 seal din yun. Pero Great Tribulation. Dati hindi naman Great Tribulation. Tribulation lahat yan. Bitter persecution. Great Tribulation. Pero not a Great Tribulation. Specific ang Great Tribulation. Kaya ito, Feast of the Trumpets. Now, notice the losing of ecclesiastical spirit. Now, 20 years later, after that war, we see pagkatapos ng tinatawag na gera na yan, Second World War. Pagkatapos ng gera na yan, what under? Pambira, nakakagulo naman. Pagkatapos na ng gera, anong year si Brother Branham nagsimula ng shout message? 1947, di ba? Ni-record shout message. Pagkatapos daw ng gera, Second World War. ng Second World War, ano daw? Pagbalik ng ecclesiastical spirit, under na daw ng 7 seal. Niwala kayo, hindi? Start na ng 70. Kasi Starting ng 7 seal yan, kasi parehong preparation, both Gentile and the Jew. yun. Doon ko lang naiintindihan yung 70 kasi start ng Hudyo. Kulang pa. Yung quote. What under the 7 seal? To the Gentile. The 7 trumpet to the Jew. Ang bihira. Bakit ganon? May nakakapansin ba niyan? O kahit ako, tama yung sa'yo, Brother Darnell, Feast of the Trumpets. Grabe yung mensahe dyan. Hindi mo isa-isahin. Maguguluhan ka lang. Grabe, napakalalim kasi ang Feast of the Trumpets, continuation ng 7 seal. Guininto na rin yan. Yung tinatawag na Sunset Mountain. Kaya iba pa niya pang mga message, quickening power, it is the rising of the sun, yung tinatawag na mga Easter seal, lahat yan, kinikwento niya, mga dynamics, pag dynamics ang pinapangaral niya, kinikwento niya, Sunset Mountain. Okay. Husband and wife pala yung 7 prophet na kasi. Husband and wife yan, kasi yung 7 trumpet, Hudyo, mga ngaral yung 2 prophets, kaya yung, sabi niya, angels sound their trumpet. Dalawa sila, pero isang message, sound their trumpet. Kaya between the 6 and the 7 seal, ilang messenger, ilang propeta daw ang tinatawag na between the 6 and the 7 seal, ilang propeta ang lalabas? 3. Tapos ayawan mo ang Hudyo ng silyo. 7 seal, ayaw mo Hudyo. Sabi, events ba ang 7 seal? Events talaga ang 7 seal. Kasi ang pinag-usapan dito, the 7 seal is the coming of the Lord. Ayun, 7 seal. 7 seal is the coming of the Lord. Coming ba ng rapture yan? Hindi coming ng rapture. Ang coming ng 7 seal ay para i-rebuild ang hidden mysteries. Yan ang coming ni Christ para i-reveal ang hidden mysteries. Kaya kung wala ang coming na yan, walang revelation ng first to the 7th seal. Kaya lahat ng first 7 seals, walang revelation kung wala yung coming ng tinatawag na naka-white wig siya. Basahin nyo, what is the attraction on the mountain? Basahin nyo yung tinatawag na 7 seal. Yung Sunset Mountain ang kinikwento niya na dumating si Christ na naka-white wig. Ang kanyang white wig ay ang 7 angels. Kaya pag binasa mo ang the bread, sabi niya, the 7th angel is on earth.
at the time of this coming. Pero yung coming na yan, bakit events, Pastor Boy? Hindi naman siya basta-basta darating lang eh. Paano siya darating? Mayroon mo nang shout. Preparation na yan na mayroong parating na message. Sino ang may dala ng message? Yung heavenly angel, ibibigay niya sa earthly angel yung voice message. Voice message ba, Pastor Boy? Voice message ang tawag ko dyan. Kaya sabi nila dati, yung tinatawag na shout, voice, and trumpet, yung voice, sabi niya, voice of the seven thunders. Sabi ko, mali yata eh. Dapat voices of the seven thunders. Seven voices of the seven thunders. Kasi pag binasa mo yung Revelation, chapter 10, verse 3, mayroon mo ng one voice bago seven voices ng seven thunders. Ano ba yung voice? Message. Isang message na binubuo ng seven mysteries o seven messages. Isang mystery na binubuo ng seven mysteries. Na ba nandyan? Kasama ba dyan ang premoral? Mga premoral. Kahit premoral ba naman, gawin na ng kabalahanan ng mahaba-habang major doctrine na yan. Pag malaman mo yung mga mensahe dyan, predestination, nilagay ni Brother Branham sa seven seal. Diba? Salvation, nilagay niya sa seven seal. Serpent seed, nilagay niya sa seven seal. Lahat na lang, Pastor Boy, sa seven seal? Yes. Bakit? Redemption nilagay sa seven seal. Seven seal na lang ba lahat? Lahat talaga, seven seal. Bakit sino yung seals? He is the one who opened the seals. Bakit? He is the seals. At what is the opening of the seals then? It is revealing of Christ. Right. Adi, lahat talaga si Christ. Sino yung seven seal? Si Christ. Si Christ na dumating at binigay yung kanyang mga mensahe. Kaya yung mga mensahe niya ay binubuo simula pa doon sa preparation ng Hudyo hanggang sa rapture, dumating talaga yung mensahe niya. Kaso lang, yung preparation niya sa Hudyo, pinalis niya muna sa homeland. Paano siya magbibigay ng tinatawag na message of the seven seal kung walang Hudyo? Kaya ang message natin ngayon ay the message of the seven seal. Message of the seven seal, both Jew and Gentile. Right. Amen. Yan ang message of the seven seal. Kaya ano ba yung end time message? Shout, voice, and trump. Oh. Pagdating sa end time, ay shout lang ang iba. Come out denomination. Come out denomination. Pero sobra pa sa denomination pa rin. Pagdating sa voice, ay maggulo ang voice. Hanggang voice na lang din. Wala sa trump message. Paano ka mararapture kung hanggang voice ka lang? Kaya ang voice mo, hindi mo alam ang seven voices ng one voice. Shout, voice, and trump. Nasa voice ang seven voices of the seven thunders. Ano yung seven voices of the seven thunders? Ano bang inatid ng seven angels na hawak ang tinatawag na seven thunders? Di ba revelation of the seven seals? Yes. Amen. Oh. Kaya yung seven thunders, they were revealed in the seven seals. Hindi naman sabing, will be revealed in the seven seals. The seven seals, sabi niya, were already opened. Kala ko, 6 lang, Pastor Boy, tapos 7 seals, already opened na. Kasi may quote, Feast of the Trumpets, the 7 seal hasn't opened yet. You know that it's coming. Kasi ang pinag-usapan, under ng 6 seal na Hudyo na pinirsikyot, hindi nabigyan ng robe kasi the 7 seal hasn't opened yet. Nung dumating na ang 7 seal, nabuksan ang 7 seal sa kanila, nabigyan sila ng robe. Doon nagkagulo-gulo. Basta may quote lang. Tapos ang tawag, ang message ni Pastor Boy? Conclusive. Jumping into quotation. Ano kang conclusive? Nagbigay ka ng quote, conclusive, Feast of the Trumpets, the 7th seal hasn't opened yet. You know that is coming. Yun lang ang pinakita mo. Tapos sabihin mo, hindi conclusive mensahe mo. Kaya na nagkagulo dahil may conclusion ka, sarado eh. Conclusion ko bukas eh. Hindi parehong conclusive. Pero kung pareho tayong conclusive, mag-share lang tayo, mag-aaralan tayo, walang hatulan, walang salitaan dahil magaling, ganito, ganon, magkasundo tayo.
Pero kung hindi tayo magkasundo ngayon, hayaan lang muna kita, bahala ng Diyos bukas. Kung para sa'yo yung akin, magkasundo tayo. Kung para sa akin yung sa'yo, magkasundo tayo. Kung hindi pa tayo may pagkasunduan ngayon, bahala ang Diyos dyan. Basta ako, kung ano-anong pumapasok na sa isip ko, alam ko, mararapture ako. Di ba? Kaya, yan ang mabigat. Yung losing na ecclesiastical spirit, under ng 7 seal, under din ng 7 trumpet, para sa mga Hudyo. Oh. Tingnan natin yung 6 seal. Forging seal. Forging seal ng ano? Forging seal ng tinatawag na buong mundo. Forging seal ng Polish Virgin. At forging seal para sa mga Hudyo. Oh. Sino nakaranas ng 6 seal? Nandiyan lang naman yung 6 seal eh. Apektado ka ba ng 6 seal? Sabihin mo, hindi ka apektado ng 6 seal. Apektado ka ba ng vials? Oh. Anong tawag sa audio? Trumpets. Tawag lang naman nagkaiba dyan. Ganyan pa rin. Trumpets ang tawag sa kabila. Vials ang tawag sa kabila. Pareho lang naman ang naranasan eh. 7 seal tawag sa'yo. 6 seal. O trumpet, 7 seal ang sa akin. Trumpet sa'yo. Pareho lang naman ang naranasan eh. Tayo ba may trumpet? Wala. Ayun ang magulo. May trumpet din tayo. Yung last trumpet na binasa natin, message of the 7 seal. Kaya yung last trumpet and the 7 seal, ang last trumpet is the message of the 7 seal. Ay, may conclusion na pala yung mensahe mo, Pastor Boy. Sa madaling sabi, ang pamagat ng mensahe mo ay the 7th seal message or the last seal and the last trumpet. Saan mo kinuha yung last trumpet mo? Sa 7th seal. Oh. Kailan ba nangyari yung 7 seal? Doon sa boys. Ay, yung tinatawag na shout, bagay ba ng 7 seal? Yes, bagay ng 7 seal yan. Bakit? Preparation. Ano bang 7 seal mo? Kalahati lang ng 7 seal sa akin. Bakit? So, sobra pa ang kalahati ng 7 seal eh. Bakit? Umabot ka hanggang 6 seal, yung pang 7, hindi mo nakita. Ay, dapat ma-recognize mo. Wala daw kinalaman yung shout, voice, and trump doon sa tinatawag na 7 seal. Tapos ilalagay mo ang tinatawag na corporal coming doon sa coming ng messenger. Message. Angel, di ba? Angel. Angel means messenger. Heavenly messenger. Kaya alam nyo palang 7 seal. Bukas anong oras darating si Kristo? Ayan. February 28, 1963. Hindi yan rapture. Pero hindi kayo mararapture kung hindi nyo makita yung message ng February 28, 1963. Kaya tanong mo naman na nangyari yan 1963, February 28, na wala sa'yo yung message, wala ka pa rin. O, alam nyo na. Dapat sa inyo din yung message. Ano yung message, Pastor Boy? Yung mensahe ni Brother Beng. Ano ba ang effect o manifestation ng 7 seal? Christ is the mystery of God revealed. Christ and the bride became one. Invisible union of the bride. Makipag-union ka sa rapture, wala bang invisible union? Wala kayong tinatawag na sumpaan ng lalaki, walang I love you sa'yo, mag-i-expect ka ng kasal? Oh. Yung tinatawag na 7th seal, yun ang whispering secret ng I love you ni Christ sa kanyang mga nobya. O, diba? Kayo, diba? Na tagahugas ng plato, ikaw ang pakakasalanang tinatawag na mayaman na yun. Kwento ni Brother Branham yan, di ba? Na kami ang sisiksi namin, di ba? Nung tinatawag na dumating, yung tinatawag na mayaman na yun. Tapos ikaw, naghuhugas lang ng plato. Wala ka. Alipin ka lang, ikaw ang pakakasalan. Ay, napi. Wala, matigas yung babae. Bakit? May pangako sa kanya eh. Napapakasalan siya. Kara-karaka, sabi ni Brother Branham, dumating yung mga tugtugan, may parating na lalaki, nakabihis na yung babae na tinatawanan nila, nagbibihis. Bakit nagbibihis, Pastor Boy? Ano ba ang white robe ng tinatawag na bride? Ang robe niya ay may nakasulat na Word of God. Ano yung Word of God? Namumuhay ka sa salita ng Diyos. Ang white robe mo ay ang righteousness of the saints. Ano ba ang righteousness of the saints? Ang Word of God na pinapamuhay mo. Kaya nakapagtataka, ay mga losyang ito, hindi nakipagsanlibutan, hindi pinupursik ang gawain nyo ng white robe mo. Pinaglalaban ng mensahe sa halip na
Mag-ahinti ng lupa pag linggo. Hindi baling, hindi kumita ng milyon, basta makasimba lang. Mga loko-loko kayo, matagal pang rapture. Bakit hindi muna natin, wag muna tayo magsimba ng 4 na linggo, mag-absent muna tayo. Malaking pera to. Diba? Anong mayroon? Anong mayroon? May tripping. O, diba? Anong mayroon? May trabaho. Up to you. Bahala ka kasi yung tinatawag na trumpet na to, ito yung kalayaan kung gusto mo magpaalipin. Nasa sayo yan. Wala namang pilitan eh. Diba? Ito ay jubilee. Ito ay trumpet ng tinatawag na kalayaan. Nasa sayo yan. Kaya dito, yung tinatawag na message ng propeta, lagi niyang inuulit-ulit, I have heard, but now I see. Kaya sabi niya rito, okay, how many of you take the tapes you heard of? Narinig nyo ba? Dati narinig ko lang, pero ngayon dapat talaga makita ko. Diba yung narinig? Before I heard, narinig ko. Pero ngayon, na-experience ko talaga, nakita ko, I have heard, but now I see. What time is it, sirs? Did we show those magazines and things a year before it happened? Science is stamped on it. Kaya bago nangyari yan, di ba? There was a Lord Jesus crowned and with the white wig on. As you see in the Bible, in Revelation 1, and Daniel, sinama na naman si Daniel, kasi kasama talaga ang Gentile at kasama yung mga Hudyo. And Daniel, supreme judge of heaven and the earth, right there. Right there. Sayang right there. When science can't even see it themselves. Basta na-picture lang, mystery clouds ang tawag. Hindi nakita ng mga scientists kung ano yon. Basta nakita ko lang, 7 seal, pinapangaral, hindi nila alam kung ano yung mini-message. Parang ganun lang. Kaya sabi niya, and in the observatory out there in the University of Arizona and down through Mexico, they're searching. Nagsisearch din kayo ng mensahe, bahala kayo. Have been for the last 2 years, and there it was told you. Sinabi na sa inyo, it was going to happen before. Kailangan mangyayari ito before, pero ngayon. Gusto nyo, sa message, puro lang message ng rapture. Paano na lang kung once of this day, sabi ni Brother Branham, yung tinatawag na message ng rapture, ito ay tinatawag na propesya. We must prophesy again. Diba? At maging history na lang. Diba? At naiwan kayo. Masisisi nyo ba si Pastor Boy? Diba? Masisisi nyo ba? Kaya ang 7 seal ay napakahalaga. Right. Dahil ang tinatawag na time ng tinatawag na rapture, kahit malaman mo pa bukas rapture, alas 12 ng gabi, kung wala ka namang message na maka-rapture sa'yo. Right. Ano bang mahalaga? Yung oras ng rapture o yung message na maka-rapture sa'yo? Message. Oh. Message na maka-rapture sa'yo ang mahalaga. Kahit sabihin ko, anong oras ang rapture? Kung alam yung 7 seal. Kahit sabihin ko pang bukas, kung hindi ka naman makasama, bakit? May message ka ba ng rapture? O, diba? Kailan ba nangyari yung 7 seal? O, February 28, 1963, anong dala niyang message? Ito yun. May manifestation. Wala rin. Ay, di wala rin. Anong message niyo, Pastor Boy? Manifested word bride. Ito ang tanong, saan manifestation mo, Pastor Boy? Sino bang messenger na nag-message ng perfect message na hindi nakasama sa message niya? Sino? Magbigay kayo. Sa akin, isa lang. Isang mensahero na nagmensahe ng tamang mensahe na hindi siya kasama sa mensahe niya. Wala. Diba? Sino? Si Brother Branham, sa tingin niyo, perfect? Ay grabe, hindi niya nasubaybayan yung tinatawag na mga William Branham haters. Anti-message. Daming ikikwento sa inyo na mga kabulastugan si Brother Branham na masasabi nyo, ay hindi pala propeta yan, ang sama, ay hindi, ganito, message niya, hindi sinusunod. Grabe kayo. Kaya sabi ko nga, pagdating sa tinatawag na mga dito, sinong perfect sa atin? Walang perfect, yung Diyos lang na sa atin ang perfect. Tumingin kayo sa isa't isa, wala kayong makikita ang perfect dito. Pero bakit may message ng perfection, Pastor Boy? Kasi pag nasayo yung perfect na yan, darating kayo sa perfection. Sino ang perfect?
Si Christ lang ang perfect. Tumingin tayo sa salamin, lagi ng tinatawag na Word of God. Dahil kung tumingin tayo sa salamin ng bawat individual, lahat kayo tisod. Christ. Yes. Lahat kayo tisod. Walang mararapture dito kung wala ang biyaya ng Diyos ni isa man. Kaya yung mga denomination nagpipilit na magpakabanal, magpakabait, magpakabuti. Walang masama dyan. Pero hindi ka dyan dadalhin sa rapture. Pero once na makuha mo ang tinatawag na rapturing faith, sa panahon ni Kristo, sabi niya, hindi niya binigyan din ng mga gawa. Dahil alam ni Kristo na pag sa'yo, yung mapakuha mo yung Word of God, susunod ang mga gawa. Sumusunod ba, Pastor Boy? Tingin mo lang yan. Diba? Kasi lahat tayo ay mayroong groaning. May groaning sa body na to. As long as you live in this life, mayroong groaning sa body na to. There is something wrong in this body. Tapos sabi mo, perfect. Yung perfect body, yung body of Christ. Perfect in the sight of God. Bakit binasa ni Brother Bing? You are already justified. Sinless bride. Diba? Justified, standing, redeemed. Saan ba natin kinakabit ang redemption? Ang redemption ay nasa 7th seal. Kaya sabi niya, when the 7 seals completely are broken, the time of redemption is over. Tama ba, mali? Tama. Kasi hindi nakita nila yung work of redemption saka yung real redemption. Nung kinungkir niya nga ang tinatawag, yun ang sinampol ni Brother Banami. Nung kinungkir niya ang death, grave, and hell, may namamatay pa naman daw eh. May nalilibing pa naman eh. Pero bakit spiritually conquered na? Pero spiritually, time is no more na din. Pero may oras pa ba? Kailan natin ilalagay ang time is no more? Sa rapture. Bakit may oras pa, Mang Hodyo? Akala ko rapture, time is no more na. Time is no more na sa mga hintil. Bakit binilang mo pang 3.5 years sa langit? O, di ba? Kaya yung utak lang talaga ng tao pag mag-question. Marami. Ano, kayo hindi kayo ma-rapture? Sa'yo yun. O, di ba? Pagdating ng rapture, wala na yung mga galing dito ng tinatawag na talaktakan doon sa mga social media na mga kung ano-anong bakbakan doon. Pagdating ng rapture, ang mararapture, kahit gaano ka kagaling doon, wala kang galing doon. Kung mararapture ka. Pero kahit gaano ka kapanalo doon sa mga meeting at mga digmaan at sa social media, kung maiwan ka. Kaya praise the Lord. Ang message of the 7th seal, yung last trump, ito yung pang body change. Kaya ito yung lahat, tayo umawit, isang awit. Give thanks. Para maiksi lang. Ay, bakit hindi niyo ako pinagpag? Give thanks na lang. Wala namang projector eh. Para madali. Give thanks, glory, with that grateful heart. Give thanks, glory, hallelujah, unto the Holy One. Give thanks, glory, because He's given Jesus Christ, His Son. Once again, give thanks. Give thanks with that grateful heart. Give thanks, hallelujah, unto the Holy One.
gifted because He's giving Jesus Christ. Glory. His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Once again, and now. And now, let the weak say, I am strong. The poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Glory, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord, sa oras na ito, sa iyong panguna, sa araw na ito. At dalangin namin, Lord, sa aming mga pag-uwi, dala namin ang kagalakan, pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. At naway handa mo kami, Lord, sa pag-aagaw. Bigyan mo kami, Lord, ng kapanatagan, kasiguruhan, Lord, at isang sakdal na pananampalataya, Panginoon. Rapturing faith, Panginoon, at ang biyaya, Lord, na may abot namin, Lord, sa aming mga loved ones, Lord, at sa mga tao sa aming paligid. Dalangin namin, Lord, sa aming mga pag-uwi. Dala namin ang iyong protection, Lord, at patnubay at gabay, Panginoon, hanggang sa aming mga buhay, Lord, sa araw-araw, Panginoon, ay patnubayan mo kami at gabayan at nawa, Panginoon, mamaya sa aming mga pag-uwi ay madat na namin aming mga loved ones, Lord, at taglay ang kalakasan. Salamat, Ama, hanggang sa muli, Lord, sunod na gathering, gawain, Lord, at dalangin namin na huwag mo kaming pabayaan, patnubayan mo kami, Panginoon, at pag-ibus mo sa amin pagpapala, Lord, sa araw-araw. Una sa lahat, Lord, spiritually, physically, mentally, emotionally, Panginoon, at maging financially, Panginoon, ay pagpalain mo kami. Salamat, Ama. Yan aming dalangin at lahat ng kapurihan. Salamat ay aming binabalik sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. God bless yung lahat. Ay umawit.